So yun po mga idol, no? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Yan. Time check po tayo alas 8 po ng umaga, no? Napasarap yung tulog ko dahil sa pagod siguro sa paglalakad. Yun. Kagabi, nag-usap kami ni Pinunong Kabura. Di niya mapigilang ma-share sa akin, no? Yung nakikita niya sa vision niya. Nandito po tayo mga idol sa gubat. Yan. Yung nakita niya po sa vision niya is napakaraming kalaban. Sabi niya, huwag lang tayo magkumpiyansa kasi parang nagtawag ng mga kasama yung si Mascarado. So yun, sabi ko naman kay Pinunong Kabura na ganyan talaga, hindi natin maiwasan yan kasi andito tayo para makipaglaban sa kanila Hindi naman tayo pwede umatras kung kaya natin. Basta kaya lang, lalaban tayo. Pero kung hindi, ibang usapan na yun. Hindi naman karuwagan yung pag-atras kung hindi kaya. Pero mas duwag yung alam mong kaya mo pero hindi ka lumalaban. Kaya kung makikita natin yung mga kalaban na parang sinusubukan nila na kumbaga sinusubukan nila tayong dalhin or i-hypnotize or kumbaga nalilito na ako mga idol. Yung makikita natin sa mga kalaban natin na parang tinatakot nila tayo sa mga pinagsasasabi nila para masindak tayo, ganon. Hindi ganon yun. Hindi pwede na magpadala ka sa sindak ng na yan, mga kalaban na yan. Kasi kadalasan sa kanila, karamihan nagpapalabas lang sila ng mga salita na kumbaga tatakutin ka. Sisindakin ka. Para mawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Parang ganun. Para isipin mo na wala kang magawa sa kanila kasi malalakas sila. Bunganga lang yun At ito pa, yung sabi ni Pinunong Kabura, marami dong mga commander na nagsipagbalikan, yung mga commander ng mananabas noon na sumapi na sa anino. Kadalasan doon yung mga kasama ko raw dati. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa kanila, no. Ito, mensahe ko lang sa mga kasama ko dati na sumapi sa anino na yan. Alam ko mabigat yung dahilan kung bakit sumapi kayo. Kung totoo man na may sumapi sa mga kasama ko dati. Alam ko yung rason na baka may mabigat na rason. Kasi alam ko yung prinsipyo natin. Kapatiran, walang iwanan noon. Walang talikuran sa prinsipyo. Pero kung hindi dahil sa mabigat na rason hindi talaga kayo. Sa palagay ko lang. Ganun yung pagkakilala ko sa inyo Pero dahil sa
may panahon pa para lumabas kayo, labas na lang kayo. Kasi nag-promise na ako eh. Kung hindi ko kailangan maawa kahit pa kasama ko kayo dati, kung hindi ko kailangang maawa, talaga magtutuos tayo. So yung goal ko dito ay ubusin lahat ng kasapi ng anino. Para matapos na to. Alam ko hindi basta-basta na maubos yung mga anino na yan kasi sobrang dami niyan eh. At sabi pa nga ni Pinunong Kabura, si Lucifer eh may mga ano na, may mga diablo na pinaangat or pinalakas para makipagsagupa sa mga tao, maghasik ng lagim. Pero sanay tayo dyan eh. Halos mga demonyo, mga diablo na yung mga kalaban natin dito eh. Basta mga kalaban or yung tinatawag nating mga tauhan ng demonyo, walang pinagkaiba sa walang pinagkaiba sa nakaraan nating mga laban, mga nakaaway, commander man o mga tauhan lang nila, walang pinagkaiba. Ganon pa rin yung mga strategy nila na nakikita ko. Pero alam ko na may ginagawa silang hakbang para mapantayan or malampasan yung mga limitasyon natin. Kaya yun, ipagdasal na nyo po ako mga idol na sana matapos na yung gulo at magkapagsimula na po kami ng buhay na mapayapa, pamilya ko. Lalo na ngayon na mahirap ang buhay. Oo, inaamin ko naman na kung makipaglaban tayo, mabagsik. May abilidad tayo sa pakikipaglaban, pero yung kaaway po na hindi ko basta-basta matatalo ay yung hirap ng buhay. Yan po yung kahit hindi hunters, kahit yung mga simpleng mamamayan lang, alam naman po natin na hindi nawawala yung mga pagsubok sa buhay. Pero isa lang yung isa lang yung solusyon. Lumapit sa Panginoon, magdasal, manghingi ng kapatawaran, magpasalamat sa lahat. Problema man na binigay or kasiyahan na binigay, mga needs, ganun. Dapat pasalamatan natin yan lahat. Hindi lang yung mga magagandang dumating sa buhay natin, kundi yung mga pagsubok na nalampasan natin. Kasi yung mga pagsubok na yun isa po yan sa instrumento ng Panginoon, lalo na't malalampasan mo na. Nagbibigay po yan ng tatag sa bawat isa na makakalampas dun sa mga pagsubok na binibigay ng Panginoon. Kaya alam ko po na sa hirap ng buhay namin, sa panahon ng tagutom, ganun, lalo na sa pagdating sa mga laban, exploration, alam ko na lang to, pagsubok lang ito, kailangan lampasan, ganun lang. Kasi kung hindi natin haharapin yung mga pagsubok sa buhay natin, wala yan. Para lang din natin tinutulak yung Panginoon palayo sa atin. Wala tayong kumbaga para na rin natin inamin sa sarili natin na wala tayong tawag nito, wala tayong tiwala sa Panginoon. Kaya laban lang po tayo, ano man yung hamon na dumarating sa buhay natin. At hindi lang po
natin sasabihin na lahat ng hamon, lahat ng nangyayaring masama sa buhay natin, dahil binigay ng Panginoon. Hindi ganun. May mga may mga time na kagagawan natin yung nagpapa-apekto tayo, nagpapa-sulsul tayo sa mga maling gawain. Ganun. Maaalala mo yung Panginoon, pero huli na. Nangyari na yung nangyari. Dapat iwasan, pero hindi. Dapat manghingi ng tawad sa Panginoon, pero wala. Hindi mo ginawa. Kaya yun yung nangyayari, may mga consequences sa mga bawat desisyon. Pero kung marunong ka lang tumingin ng mga guidelines na eto, may plano ang Panginoon sa akin, ganito, ganyan. Ganun lang. Huwag yung magsimula ka sa masama, tapos aasa ka na yung kasamaan na ginawa mo may kapalit na kaginhawaan yun. Hindi ganun. Magsimula ka sa mabuting gawain. Kung nasa mabuting gawain, nasimulan mo yung pagmamahal sa kapwa, ganun. At magkaroon ka ng pagsubok, biglaang pagsubok. Yan? Challenge yan para sa'yo. Ganun lang. Kasi hindi magbubunga ng karma yung maging mabuti ka sa kapwa mo, maging mapagmahal ka. Ganun. So yun, pasensya na po kayo at medyo napahaba yung usapan natin dito. Gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano ko pinagkatiwalaan yung Panginoon. Ganun. Kahit wala tayong anting-anting, alam natin di tayo pababayaan ng Panginoon. So yun, abante po tayo mga idol. Sabi naman dito, gubat. Yan. Si Dudoy naman, wala pang sa akin, wala pang chat si Dudoy sa akin. Kung susunod ba yun o kung hindi. Saan na kaya yung maskarado na yan? Nakatakbo yun kahapon Andun lang yung ko mga idol. Doon ko lang nilagay yung bag. Babalikan ko mamaya. Kasi iba ko kiniklear ko muna kung safety na ba. Ganon. Bago ko kunin yung gamit ko. Para safety talaga. May nakabantay dito. Buti na lang tinago natin yung presensya natin mga idol. Silentin natin yan mga idol.
May isa pa pala dun. Putik-muntik na ako makita. Di ko na malayan yung isa. Andun pa pala. Buti na lang na naditi ko agad, nakita ko agad, no. Buti na hindi siya nakalingon sa likod niya eh. Nung hindi ko pa napatay to, lumingon siya pero dun banda. Pag nakatago yung ano natin, bibigyan ko po kayo ng clue. Pag nakatago po yung presensya natin, kahit yung mga kaluskos ng apak namin or mga kaluskos ng apak, hindi maririnig ng tao yan. Kasi hindi maririnig ng mga kalaban yun kasi yung ginagamit nila na pandama ay spiritual. Kaya hindi nakakadama ng mga physical na ano yan, galaw. Kasi alam nila yung mga kalaban nila ay mga spiritual din na spiritual. Kaya relax muna tayo saglit. Ginamitan ko ng talim ng orasyon para mabali agad yung mga liig nila. Malalakas. At nasumpa agad. Sinabay ko na lahat kasi mabuti na yung sigurado. Grabe. So yun. Sabante po tayo mga idol. Tara.